Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Andito na naman po tayo sa isang segment kung saan makakasama natin ang paborito nating guest. At syempre, pinapasalamatan natin ang ating bisita sa palagi ang pagpapa-unlock ng ating interview. Atin pong i-welcome ang ating Municipal Youth Development Officer, Sir Jiro Ibrahim. Ayan, so yan, Sir Jiro. Yes. Good morning po at welcome back again. Yes, good morning, Sir Jong. And of course, sa lahat po ng mga kababayan natin, magandang araw po sa ating lahat. So, ayun po. Ngayon po ay dahil buwan na naman po ng Agosto, ay ating pinagdiriwang ang International Youth Month Celebration. So, syempre, advokasya ng ating pamahalaang bayan at syempre, sa pangunguna ng ating pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na si Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpapatibay ng youth and sports development sa kanyang Hearty program. Kung saan ngayong araw ay tatanungin natin si Sir Jiro bilang ating MYDO sa kung ano nga po ba ang mga inihandang aktibidades para sa nasabing buwan ng mga kabataan or linggo ng kabataan. We're very excited po dito sa pamahalaang bayan ng Brooks Point na i-celebrate ang buwan ng ating mga kabataan, the International Youth Month. Of course, kasama na dyan yung Linggo ng Kabataan na isinasagawa tuwing araw ng 12 ng Agosto po, no? And sobrang dami nating mga aktibidad na gusto nating lahukan at samahan ng lahat ng ating mga kababayan, lalong higit ng ating pong mga kabataan. So, yun yung mga dapat nyong abangan ngayong darating na Agosto. For the previous years, Sir Jiro, at tinatawag po natin itong Linggo ng Kabataan, what's new this year? Yes, para sa Linggo ng Kabataan this year, talagang we are aiming for a more impactful activity, more holistic, kung saan ay hindi lamang mga kompetisyon. Kasi sa mga previous years natin, very fruitful po. Nagkakandak tayo ng mga IEC awareness campaign pagdating sa mental health at iba-iba pang mga issue. We still have those, but of course, this time we had included more fun and enjoyment para sa mga kabataan natin. Meron po tayong mga competitions, kagaya ng Zumba competition, may quiz bee tayo para naman po sa scholastic aspect ng atin pong celebration. At syempre, kasama din dyan yung ating Cebol Youth Con because Sir Jong, this year, in order to make the Linggo ng Kabataan and the International Youth Month celebration more impactful at more memorable para sa mga kababayan natin, lalong higit sa mga kabataan, isinama po natin o isinabay natin yung Cebol Youth Con. Higit po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang Brooks Point po ay mayroong programang Cebol o Scholarship Initiative for Building Outstanding Leaders. At we just had last June yung atin pong I'm not sure kung June o Marso, no? Yung atin pong Cebol Youth Con March 1.0. And now we're having Cebol Youth Con 2.0 na inaabangan, of course, hindi lang ng mga scholars, but of course, lahat ng mga kababayan natin at ng mga kabataan natin dito sa Brooks Point. Grabe, no? Dalawang Cebol Youth Con in 1 year. Yes. So, sobrang nakaka-proud dahil finally at this year ay nagkakaroon na ng boses ang kabataan. Yes po, kasi sa programa ni Mayor, ang ating pupunong bayan, Mayor Cesario R. Benedito Jr., ayaw niya yun na yung programa natin para sa mga kabataan ay puro lamang sa pagbibigay ng educational assistance o ng ayuda. Ang gusto niya ay mas pinalakas natin yung ating mga programa, kagaya isa na doon yung Cebol na kung saan ay incorporated doon sa programa, hindi lang yung pagbibigay ng allowance sa mga estudyante, sa mga kabataan, kundi maging yung pagbibigay ng iba't ibang mga oportunidad, iba't ibang trainings para mas mapalago pa yung kanilang kakayahan. Siyempre, para matrain or para maging holistic ang isang bata, no, hindi lang yung financial assistance ang nagmamatter. Kumbaga parang may kasabihan niya yun na parang give a man a fish, he will survive the day, something ganyan. But teach a man how to fish. Definitely, mas sustainable po yun. At syempre, yung mga programang inihanda ng MYDO ay talaga pong matutulungan ang mga kabataan sa pagpapaunlad ng kanilang aspeto sa talento, sa larangan ng akademya, at syempre, nandiyan na rin yung sports, Sir Jiro.
So yun po ano naman po yung mga inihandang activity, Sir Jiro, sa ating isasagawa na Cebol YouthCon? Yes, sa Cebol YouthCon / Linggo ng Kabataan / or Youth as a Summit. whole, Youth yes, we Summit, call it Brooks Point Youth Summit po. Abangan ninyo kasi sa August 29 yung ating pinaka-activity. But all throughout this month, may iba-iba na po tayong mga aktibidad na included pa rin, no? Under the umbrella pa rin ng ating celebration ng International Youth Month. This coming August 8, magsasagawa po tayo ng ating Mastering the Art of Hosting 2.0. Yes. This is another version of our training workshop kung saan ay tinitrain natin yung mga kabataan natin at yung mga kababayan natin kung paano ba yung art ng pag-host Yes po. na pwede nilang pagkakitaan, Sir Of Jong, course, no? definitely. I really encourage yung mga kababayan natin to join, to register. We will be posting the link sa MIO and of course sa MYDO pages this coming days, no? But then of course, aside from the Mastering the Art of Hosting 2.0, abangan nyo rin po sa August 15, kasabay na rin po dyan yung orientation at ganun din yung municipal-wide examination ng ating mga CBOL applicants, yung ating mga grade 11 applicants. Later, by the end of this interview, I'll explain more about that po para sa mga kababayan natin. And then of course, on August 21 to 23, kasama natin ang UNICEF. Okay. At kasama natin ang iba't iba nating mga partners dahil magkakaroon po tayo ng peer education training about adolescent sexual and that's reproductive health and rights, no? So, abangan nyo po yan, yung mga kabataan natin kasama dyan ay tuturuan natin kung paano ba sila ma-equip with the skills, with the knowledge, kung paano matulungan yung iba pang mga kabataan na maiwasan yung dapat iwasan at mapalaganap yung mga mahalagang kaalaman. And finally, Sir Jong, on August 29, yan po ang pinakaabangan ninyo because that will be our araw ng Linggo ng Kabataan, the Brooks Point Youth Summit 2026. And of course, ang ating Cebol YouthCon 2.0 kung saan ay meron tayong Zumba competition, Quiz Bee contest para sa ating mga mag-aaral. Meron din po tayo dyang vlog competition. Baka gusto mo sumali ulit, Pwede Sir ba? Joe. Yes, Pwede ba? opo. Sa lahat po ng youth natin, bukas po yan, no? At syempre, on that very day, ay marami tayong mga surprises, mga laro ng lahi. May trivia po ba? May trivia, yes. Sasali ka na naman ata Of doon. course. Mga common Syempre. games na medyo nakakalimutan na natin, pero gusto naming ibalik kahit yung mga slipper games. Just sort of, That's kasi nice. lately with the current environment, hindi rin natin masisi, not only because we're more into social media, Yeah, oo. but also, of course, mainit na sa labas no? Opo, opo. So baka nami-miss nyo na pong, o baka hindi na alam ng mga ibang kabataan natin paano ba yung sleeper games, patentero. Abangan nyo po yan sa ating Linggo ng Kabataan / Cebol YouthCon 2.0. May iba tayo, Sir Jiro, kasi yung napansin natin at naging evident din talaga na ever since, I think, nag-pandemic or siguro because of the generation of people ay talagang nag-iba yung mga activities ng mga kabataan ngayon. More on social media na sila. May mga vlogs. I mean, nanonood na lang sila ng mga vlogs, ganyan. Halos Hindi na doon sila na yung naaarawan. focus, no? Minsan nga parang maiisip mo parang nakakamiss yung siguro yung kabataan natin, Yes, no? Nung yes. that time yun nga hindi pa masyadong mainit so we can play outside, no? Hindi rin natin ma-blame yung mga kabataan natin ngayon. But then of course, we encourage you to get some physical activities going, no? Yeah, Aside from just laying down at nasa mga telepono po natin. And ilan yan sa mga programa, sa mga issues na binibigyan natin ng atensyon ngayon para talagang hindi lang malusog, kundi masaya at healthy yung ating mga kabataan. Yes. And syempre, nagpapasalamat tayo sa MYDO. Syempre, through the leadership of Sir Jiro and our Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagbibigay ng importansya sa ating mga kabataan. So yun, Sir Jiro, ano naman po ang inaasahan ninyong magiging effect ng Youth Summit na ito sa mga participants nating mga kabataan? Lalo na syempre sa usapin ng leadership, sa volunteerism, at saka syempre sa community engagement. Because we know that yung mga youth din ngayon, especially yung mga CBOL scholars natin, talagang participative sila sa mga activities na binibigay ng LGU. At nakita natin yung engagement nila. Ngayon, ano po yung inaasahan nating magiging effect ng Youth Summit na ito para sa kanila? Yes, directly, definitely, yung pinaka-tina-target natin is camaraderie, no? Yeah. Na makahanap sila ng mga bagong kaibigan. Because from what we observed last time when we did the Youth Summit, technically speaking, the Cebol YouthCon
1.0 ay nakita natin kung paanong nagkaroon sila ng mga bagong kaibigan when we shuffled them for the laro ng lahi, nung ginagawa natin yung iba't ibang mga aktibidad. That will be first, no, yung camaraderie, which for me is very important para sa mga kabataan Is natin. that the last time po, no? Naka-shuffle sila? Yes, pinaghalo-halo And we are natin planning to sila. do it again We're gonna this do time. it again kasi That's talagang good. natuwa tayo no yung mga hindi magkakakilala, magkakaibigan na sila afterwards. And when we saw the feedback from our, cause last night we just launched the formal or the official launching ng ating Linggo ng Kabataan and Yeah. Cebu YouthCon 2.0. Talagang nakita natin yung feedback from the youth na excited na sila ulit to meet some new friends, no? But aside from that, I would say another impact would be it's a way for them to showcase yung kanilang talents, no? Totoo lang po, binibigyang diin namin in the recent months sa mga programa natin na gusto natin bigyang atensyon. Siyempre, Yeah. yung singing, yung dancing, yung mga ganun. But also, on the more scholastic part, when it comes sa galing, sa talino, gusto nating bigyan ng pansin. Yung arts, which is definitely a talent, no? At even yung paggagawa ng vlog, yung content creation, na Yeah. medyo mas trending para sa mga Gen Oo, Zs mas natin. ano na siya, mas ina-in siya into this generation. Oo. Kaya gusto naming ayun pa yung isa na ma-showcase ng mga kabataan natin. Kasi totoo lang, Sir Jong, yesterday we just judged yung mga inputs ng mga sumali para sa patimpalak ng ating MDR-RMO. And I keep getting surprised with how much talent there is sa mga kabataan natin, how much potential na meron yung mga kabataan natin. At yun yung gusto nating i-showcase. We wanna give them the venue to showcase those talents. At may pagmalaking taga Brooks Point kami at magagaling kami. Very promising yun, Sir Giro, kasi we don't know or we didn't know na may mga existing talents dito sa bayan ng Brooks Point. Kailangan lang nila ng tamang platform para mailabas yung kanilang craft. Yes. Kasi, for example, there are people na medyo hesitant mag-showcase ng mga talent nila because they are very shy to post it on their own social media. Yes, But we oo. don't know, syempre, ito, given, may prizes ito. So, sumubok sila na sumali sa mga activities na to without us knowing na may mga ganun pala nag-i-exist na talents. Yes. And also, we kind of want to clear kasi sa isip ng mga kabataan natin na yung talento hindi siya limited lang sa pagkanta, sa pagsayaw. Definitely, talent yun. Wala ako nun eh. But gusto nating ma-showcase na marami kang pwedeng kaya mong gawin. And it is through those activities kagaya ng Linggo ng Kabataan ng Cebu YouthCon which it could have been an opportunity. It could be an opportunity para sa kabataan na ma-realize na, kaya ko palang gawin yun. Kaya ko palang mag-host, kaya ko pala ng public speaking. Yeah, Talent ko lahat yun. Kaya we encourage yung mga kabataan natin, tuloy-tuloy nyo lang na mag-participate at ma-discover pa yung inyong mga sarili. At syempre, pinapasalamatan ka namin, Sir Giro, sa extra push na ipalabas natin yung confidence or yung kumpiyansa ng mga kabataan natin. Okay. So, Sir Giro, paano naman po sinusuportahan ng LGU Brooks Point, syempre sa pangunguna nating butihing Mayor Benedito, ang mga programa tulad ng Youth Summit upang mas mapalakas yung partisipasyon at saka yung pag-unlad ng ating mga kabataan dito? Yes po, Sir John. Thank you so much para sa question na yan. No? And of course, pagkakataon na rito para pasalamatan ko yung ating punong bayan. Kasi Yes. totoo lang, Mayor is basically pro everything. Everything that is good para sa mga constituents, pro siya dyan. Gusto niyang makatulong, mapakabataan man yan, even sa laban natin kontra illegal na droga, no? Sa ating mga infrastruktura, talagang makikita mo yung balanse. Hindi lang si Mayor, kundi gayon din yung kanyang mga pinuno ng iba't ibang departamento, yung ating mga opisyal, yung ating sangguniang bayan, ang ating kalawang-punong bayan, talagang nagtutulungan po, no? Sa pangunguna ni Mayor Jun Benedito ay nagtutulungan para maibigay kung anumang suporta yung kinakailangan. Yes. Talagang kay Mayor nga, when there's a brilliant idea at presenta mo sa kanya, talagang pag nakita niya na yung impact nun, nandyan yung pondo. Kasi ang kanya, lagi ko naririnig sa kanya, hanggat may pondo, gamitin natin para sa mga kababayan natin. Even sa mga scholars natin, na minsan, dati kasi may limit-limit tayo, ilan lang. Sa kanya, kapag kaya pa ng pondo, ipasok lahat ng kaya nating ipasok as long as qualified sila. So, yung suporta laging nandyan. Buo yung suporta. Basta siguro sa atin din ng mga implementers, laging kapag tayo ay magpipresent ng mga programa natin, ay alam natin na kaya nating sagutin yung mga what if
ganito yung mangyari, saan natin kukunin yung ganito, at mapakita natin na talagang at the end of the day, yung makikinabang yung mga kababayan natin. And because if it's like that, definitely there's a go signal and support po mula sa ating pamahalaang bayan. Napakasayang isipin or napakasayang magtrabaho or mamuhay sa isang komunidad na suportado tayo. Yes. So, we thank Mayor Benedito for that. And to, syempre hindi natin namamalayan ng oras, Sir Giro, to wrap this up, ano naman po ang inyong paanyaya sa mga kabataan ng Brooks Point upang makiisa sa ating Youth Summit at syempre sa ating Cebol YouthCon 2026 at bakit nila ito hindi dapat palampasin? Yes, sa lahat ng mga kabataan natin, sumali kayo, sumama kayo, at definitely hindi nyo pwedeng palampasin yung ating Brooks Point Youth Summit 2026, Linggo ng Kabataan 2026/Cebol YouthCon 2.0 dahil ito po ay para sa inyo. It's a day na kung saan ay kung gusto mong manood lang, pwedeng manood ka lang, but definitely, trust me, it will be worth it. Magkakaroon tayo ng photo booth, pwede ka manalo ng sandamakmak na cash prizes. Magkakaroon din tayo ng mga inspiring talk, of course, about different issues na napapanahon. At puro to kasayahan mula po August 29, diyan po magsisimula ng 1 p.m. yung ating programa sa ating Brooks Point Event Center. Sa Zumba competition, join po kayo, lapitan nyo lang po kasi we've also kept in touch with our Sangguniang Kabataan, no, para sila yung magtulong sa mga gustong sumali sa Zumba competition Is natin. it barangay level po? Barangay level siya nung anong ating mga kabataan. Hindi po yan exclusive lang, lilinawin ko po. Hindi lang exclusive sa ating mga Cebu scholars, but of course, sa lahat ng mga kabataan po natin na gustong sumali. Get a chance to win up to 12,000 pesos para sa Zumba competition, 5,000 pesos and more, no, para sa iba pa nating mga competition. Kaya punta na po kayo and mag-participate po kayo. So ayun po, syempre don't forget to follow the Brooks Point Dash Municipal Youth Development Office official Facebook page for you to be notified on the future plans and activities of Brooks Point MYDO. Wag po natin kalilimutan, of course, i-follow din natin ang BP Cebol official Facebook page. Thank you so much. I-follow nyo po yung aming mga pages para po lagi tayong in touch with the programs of LGU Brooks Point. So yan, Sir Giro, thank you so much sa pagpapa-unlock ng interview, and we really can't wait to witness this Youth Summit 2026. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Jong. And of course, as always, thank you so much sa Municipal Information Office. So ayan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.